meron tayong panibagong update regarding po kay Typhoon 1 as of 11 in the morning. Huli itong namataan, 760 kilometers na lamang po sa may silangan ng Katarman, Northern Samar. Taglay na ang hangin na 140 kilometers per hour malapit dun sa kanyang gitna or mata at mayroong pagbugso hanggang 170 kilometers per hour na. At sa ngayon po, mabilis itong kumikilos pakanluran at 35 kilometers per hour. Yung kanyang radius is 780 kilometers. So ibig sabihin po, yung Northern Samar and Eastern Samar ay nahagip na po ng outer rain bands nitong si Bagyong Uwan. Inaasahan po sa mga susunod na oras, maapektuhan din po ng outer rain bands itong eastern portion ng Southern Luzon, Visayas at Northeastern Mindanao. Aasahan na po yung mga pabugso-bugsong hangin at minsang malalakas na mga pag-uulan. Yung Northeast Monsoon or Amihan nandito pa rin po sa may extreme Northern Luzon sa ngayon. Base po sa pinakahuling track ng Pag-asa, inaasahan pa ang paglakas nitong si Bagyong Uwan sa susunod po na 1 hanggang 2 araw. Kung mapapansin din natin, magkakaroon siya ng close approach or malapit dun sa kanyang sentro, ito pong Northern Samar at ilang bahagi pa ng Bicol kagaya ng Catanduanes, Eastern Albay at Northern Coast ng Camarines Sur and Camarines Norte. So mamayang umaga or bukas po yan ng umaga, malapit na siya sa may Catanduanes, habang pagsapit po dito sa bukas sa umaga hanggang sa hapon, approaching na po siya dito sa may eastern coast ng Quezon at ng Aurora. So possible siya maglandfall dito po sa may parteng Aurora and Southern Isabela. Bukas na po yan ng gabi. At simula bukas ng gabi hanggang sa umaga ng Lunes, babagtasin po nitong Bagyong Uwan ang Northern and Central Luzon at mag-emerge po dito sa may West Philippine Sea sa Lunes ng umaga. Kung mapapansin din po natin, base sa ating latest track, pagsapit po ng Lunes hanggang Martes, magiging mabagal yung pagkilos nito at maaaring magkaroon ng unti-unting pag-recurve or pagliko habang umaakyat dito po sa may Balintang and Bashi channels. In terms of intensity, sa ngayon 140 kph po, no? Pero paglapit niya sa Catanduanes, posible siya mag-intensify pa bilang isang strong typhoon. Nasa 175 kilometers per hour na po ito yung estimated lakas niya bukas ng umaga, pero hindi rin natin nirule out na maging isang super typhoon po ito paglapit dito sa may Catanduanes. So bukas ng likely tanghali hanggang sa gabi, nasa super typhoon category po ito, mararanasan na yung matinding hangin po at matinding ulan dito sa ating mga kababayan sa may eastern portion ng Luzon, maging dito sa may Samar Island. In terms of lawak naman po yung radius, sa ngayon po, nasa 780 kilometers, so yung kanyang kabuang diametro, estimated at around 1,500 kilometers. So kaya po niyang sakupin ang halos buong bansa. Mahagip din ang Luzon, ang malaking bahagi na ng Luzon and Visayas, simula po bukas ng mga matitinding hangin at pinakamalapit nga yung mga areas dito sa may parting Northern Luzon, Central Luzon. Itong kulay pula, pag pinroject po natin dun sa kanyang current track, ito yung magkakaroon ng mga pinakamatitinding hangin na naglalaro from 175 hanggang sa umabot nga po ng 185 kilometers per hour as a super typhoon. Andiyan pa rin po yung ating cone of probability na tinatawag. Ibig sabihin, pwede pa itong bahagyang tumaas, maglandfall dito sa may Isabela, at pwedeng mas bumaba pa ng bahagya, nakapaloob pa rin po sa cone of probability itong Northern Catanduanes, Northern Camarines at Northern Quezon. So lagi pong tumutok sa ating mga updates. Mamaya po, every 3 hours na yung ating updating regarding sa track nitong si Bagyong Uwan. Sa ngayon po, meron na tayong wind signal number 2 sa maraming lugar. Dito sa may Bicol region and Eastern Visayas, kabilang na ang Catanduanes, eastern portion of Camarines Sur, gayon din po sa may Albay, Sorsogon, Ticao Islands, Northern Samar, northern portion of Samar Province at northern portion of Eastern Samar. Meron naman tayong wind signal number 1 sa Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, and Benguet. Signal number 1 na rin po sa buong Ilocos Region, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union at Pangasinan. Signal number 1 din sa Aurora, Nueva Ecija, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Zambales, at Bataan. Sa Metro Manila, nakataas na po sa ngayon ng wind signal number 1. Gayon din sa Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, Quezon, dito rin po sa may Camarines Norte, natitirang bahagi ng Camarines Sur at ng Masbate, kabilang po ang Burias Island. Signal number 1 din sa Marinduque, Romblon, Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, kabilang ang Lubang, gayon din sa mga isla ng Calamian and Cuyo.
At pagdating naman po dito sa Visayas, signal number 1 din sa natitirang bahagi ng Samar, rest of Eastern Samar, gayon din sa Biliran, Leyte, Southern Leyte, northeastern portion ng Bohol, northern and central portions ng Cebu, kabilang ang Bantayan and Camotes Islands, signal number 1 din sa northern portion of Negros Occidental, northern and central portions of Iloilo, Capiz, Aklan, northern and central portions of Antique, kabilang na ang Caluya Islands, at signal number 1 din sa Dinagat Islands and Surigao del Norte. So kung mapapansin po natin, yung ibang lugar dito sa may Luzon and Visayas, hindi pa natin talaga mararamdaman within the next few hours yung mga pabugso-bugsong hangin. Pero simula po mamayang gabi, dahil simula po kahapon, nagtaas na tayo ng wind signal sa may Bicol Region, Eastern Visayas, and Caraga. Most likely po mamayang gabi mararamdaman na nila yung mga pabugso-bugsong hangin. In terms of wind signal, tataas pa po yung ating mga babala sa hangin dito po sa mga posibleng pinakamalapit dito kay Bagyong Uwan. So maaari tayong magtaas ng hanggang wind signal number 5. So equivalent po yan sa 185 kilometers per hour na taglay ng hangin. Posibleng makasira po ng mga, magkaroon ng severe damage for light material structures. Possible din po na makapagpatumba ng ilang puno at poste ng kuryente. And as a result, nagkakaroon po tayo ng malawakang brownout. Possible din po na maapektuhan yung ating supply ng tubig at yung linya ng komunikasyon. So dito naman po sa Metro Manila at mga nearby areas, worst case scenario po natin ay signal number 2 and signal number 3. So lagi tumutok po sa ating mga babala, sa ating TCB, and yung signal number 5. Kung babalikan po natin yung ating track, ito yung mga areas na posibleng magkaroon ng signals number 4 and number 5. Yung hilagang bahagi ng Bicol Region, gayon din po ang ilang bahagi ng Calabarzon, Central Luzon, at timog na bahagi po ng Northern Luzon, Cagayan Valley, Cordillera Region, and Ilocos Region. Pagdating naman po dun sa ibang lugar, sa Palawan, Visayas, and Mindanao, mapapansin din po natin na may pabugso-bugsong hangin. Yan po ay epekto na rin ng outer cloud bands nitong si Bagyong Uwan dahil ito po ay napakalawak. Today and tomorrow, the rest of Visayas and some parts of Mindanao as well as Palawan. Habang pagsapit po ng Lunes, malaking bahagi pa rin ng Luzon and Visayas. Bagamat nakalampas na sa West Philippine Sea itong si Bagyong Uwan, makakaranas pa rin po ng pabugso-bugsong hangin. Isa pa, bukod po sa napakalakas na hangin, meron din po maaasahang malalakas na mga pag-ulan dahil po kay Bagyong Uwan. Within the next 24 hours na po, o habang lumalapit itong bagyo dito sa may Bicol and Samar, aasahan na po natin yung higit sa 200 millimeters na dami ng pag-ulan dito po sa Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, and Albay. So 200 millimeters or higher. Yung impacts po ng ganun karaming ulan ay magdudulot ng widespread na mga pagbaha, hindi lang dun sa mga mabababang lugar. Possible din po na magkaroon ng pag-apaw ng mga kailugan natin, lalo na yung mga major river basins, yung mga nasa major river basins po natin dito sa may Kabikulan, at possible din po na magkaroon sa mga bulubundukin na lugar ng mga pagguho ng lupa. Possible naman po yung 100 to 200 millimeters sa dami ng ulan within the next 24 hours. Dito sa may Quezon Province, lalo na yung hilagang bahagi ng Quezon, including Polillo Islands, Masbate, Sorsogon, Northern Samar, Eastern Samar, at maging dito sa may Marinduque. So nandyan din po ang banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Meron naman tayong tinatawag na localized flooding kapag meron tayong kulay dilaw or 50 to 100 millimeters sa dami ng ulan. Hanggang bukas ng tanghali, posible na po yung 50 to 100 millimeters sa Bulacan, lalo na sa may eastern portion, Rizal, Laguna, Romblon, and Samar and Biliran provinces. May mga localized flooding at hindi rin natin inaalis yung tsansa ng mga pagguho ng lupa. Ilang bahagi na rin po ng Luzon at Visayas, simula po mamayang hapon and gabi, magkakaroon rin ng makulimlim na panahon at taasahan yung mga kalat-kalat na ulan at mga thunderstorms. Simula naman po bukas ng tanghali hanggang sa Monday ng tanghali, ito yung time kung saan binabagtas na po ng Bagyong Uwan, itong Northern and Central Luzon at yung hilagang bahagi pa ng Southern Luzon. So meron po tayong more than 200 millimeters na dami ng ulan na ine-expect po dito sa halos buong Northern Luzon. Halos buong Cagayan Valley except dito sa may Batanes, buong Cordillera Region, buong Ilocos Region, dito rin sa hilagang bahagi ng Central Luzon, Aurora, Nueva Ecija, Tarlac, and Zambales. Orange naman po, or nasa 100 to 200 millimeters sa dami ng ulan habang binabagtas ng bagyo ang Northern and Central Luzon, sa may Pampanga, Bulacan, Bataan, even dito sa may Metro Manila,
buong Calabarzon, 100 to 200 millimeters, at maging dito rin po sa may Occidental Mindoro. Habang 50 to 100 millimeters, ang posibleng dami ng ulan sa Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon, Camarines Norte, and Camarines Sur sa pagtawid ng Bagyong Uwan. Inuulit natin, widespread incidents ng severe flood at landslides, lalo na dito sa mga bulubundukin ng Sierra Madre, Caraballo, and Cordillera Mountains, yung posibleng maramdaman ng ating mga kababayan doon. We are advising po yung ating mga local government units to have close coordinations po with our public po. No? At yung ating mga public, make sure po na sumusunod tayo sa ating mga local government units, sa ating mga disaster responders po para maiwasan na yung anumang additional po na mga sakuna. At pagsapit naman ng Monday ng tanghali hanggang Tuesday ng tanghali, ito yung time kung saan nandito sa may Balintang Channel, itong si Bagyong Uwan. So asahan pa rin po yung 100 to 200 millimeters na ulan. Dito sa may Benguet, possible po dito sa may western side, yung windward side kung saan nanggagaling nga po yung hangin, mataas ang chance ng mga pag-ulan doon, habang posible pa rin yung 50 to 100 millimeters sa dami ng ulan over the entire Ilocos region, dito rin sa may Batanes at sa may Zambales. So nandyan pa rin po ang banta ng baha at pagguho ng lupa. Ito naman po yung ating storm surge warning or babala po sa daluyong ng bagyo. Dahil po inaasahan nga nakikilos towards Eastern Luzon, itong si Bagyong Uwan, meron po tayong more than 3 meters na posibleng daluyong within the next 2 days or hanggang sa araw po ng Lunes, dito po sa may Eastern Cagayan, sa Isabela, sa coastal communities ng Aurora, Eastern Quezon, kabilang ang Polillo Islands, Camarines Norte, Silangang Baybayin ng Camarines Sur, dito rin sa Catanduanes, Eastern Albay, Eastern Sorsogon, at maging dito rin po sa may Northern Pangasinan. With a strong emphasis po dito sa mga areas na may tinatawag natin na parang concave po or parang nakaharap na parang pa-enclose. Kumbaga dito po, for example, sa may Aurora and Quezon, kung mapapansin po nila, parang nakapaloob or parang nakaharap siya for most of the bagyo, no? Nakaharap yung kanilang coastal community. So mas mataas yung chance na magkakaroon tayo ng 4 to even 5 meters na taas po ng daluyong. Kung mapapansin din po natin, dito sa may Northern Pangasinan, possible din po na humigit sa 3 meters dahil nga doon sa tinatawag na concave o yung papasok, yung lakas ng hangin, so ibig sabihin, mas pumapasok din po yung mga pag-alon doon. Yung orange naman, nasa 2.1 to 3 meters yung taas ng daluyong or nasa isang palapag po ng gusali maximum dito sa may Northern Samar, maging dito sa mga baybayin ng La Union at sa coastal communities pa ng Northwestern Pangasinan sa may Lingayen Gulf. 1 to 2 meters naman, possible pa rin po dito sa may Eastern Samar, Dinagat Islands, Siargao Island, magi dito rin po sa coastal communities ng Batanes, Northern Cagayan, Ilocos Norte, Ilocos Sur, Western Pangasinan, hanggang dito po sa may Zambales, Bataan, even dito sa may Pampanga, Bulacan, Metro Manila, Cavite, hanggang dito sa may Batangas, posible po ang daluyong na 1 hanggang 2 metro, mataas-taas pa rin po yan. So make sure din po na coordinated tayo sa ating mga local government units, yung mga nakatira po sa mga malapit po sa mga baybayin, lalo na yung mga nasa coastal communities po, para sa possible evacuation or rescue. Para naman po sa gale warning o yung taas ng mga pag-alon, malayo sa pangpang po ito, no? Possible yung hanggang 6 na metrong taas ng mga pag-alon or nasa 2 palapag ng gusali, maximum po sa mga baybayin po ng Catanduanes, Eastern Coast ng Albay, Eastern Coast ng Sorsogon, Northern Samar, and Eastern Samar. But most likely po, ito po ay meron ng mga sea travel suspensions dahil bukod dito sa gale warning, meron na po tayo nakataas na tropical cyclone wind signal for safety na rin po ng lahat. At gale warning naman na 2.8 to 5 meters po ang taas dito sa may Cagayan, kabilang Babuyan Islands, Isabela, Aurora, Northern and Eastern Coast ng Quezon, kabilang ang Polillo, gayon din sa baybayin ng Camarines Norte, Northern Coast ng Camarines Sur, Dinagat Islands, Siargao, and Bukas Grande Islands. Most likely yung ating mga sea travel suspensions hanggang sa araw pa po ng Lunes habang binabagtas ng bagyo ang Northern and Central Luzon. At ipopromote na rin po natin bago matapos yung ating presentation, yung hazardhunter.georisk.gov.ph. Kung pupunta po kayo sa website na ito, makikita natin yung mga areas na possible po na high risk or moderate risk or low risk pagdating sa mga iba't ibang mga hazards kagaya po ng mga pagbaha or landslides, pagguho ng lupa. Makikita nyo po dyan, no, pag itadrag nyo or itatype nyo po yung inyong lokasyon, nakaspecify na po doon yung ating mga different parameters.
kung saan posible nga kayong magkaroon ng pagbaha sa inyong lugar. So pag nalaman nyo po na ganun po kataas yung inyong risk sa inyong lugar, make sure na galing sa Angat Dam. Sa kasalukuyan po, 11 a.m., 3 gate po ang nakabukas sa Angat Dam, 3 metro ang opening at nasa 445 cubic meters per second ang nire-release na tubig. Medyo malaki po itong 445 cubic meters per second, kaya po inaalerto po natin ang ating mga areas likely to be affected. Yan po ay mga bayan sa Bulacan. Nakalista po dito, Norzagaray, Angat, San Rafael, Bustos, Baliwag, Pulilan, Plaridel, Kalumpit, Paombong at Hagonoy. Yan po ang mga posibleng maapektuhan ng pagtaas ng tubig sa mga kailugan. Gayon din po ang Ipo Dam na nakadugtong sa baba ng Angat Dam. Ang antas po ng tubig as of 11 a.m. is 100.79 meters. Tumaas po siya ng bahagya kumpara sa kahapon ng umaga. Mababa po siya sa kanyang critical level na 101.1 meters, pero malapit siya. So, nagpapakawala rin po ang Ipo Dam management ng tubig. 3 gate din po ang nakabukas, pareho sa Angat. 2.5 meters ang opening at nasa 354 cubic meters per second ang nire-release na tubig. Medyo malaki din po ito, so may effect po ito sa ating kailugan. At yun nga po, binabalaan natin ang ating mga kababayan at ating mga LGUs sa mga nabanggit na bayan sa Bulacan. Lamesa Dam naman po dito sa May Quezon City, ang antas po ay nasa 78.75 meters. Bumaba po ito in the last 24 hours. At ang kanyang layo mula sa normal high o yung kanyang overflow level ay 1.4 meters. Medyo malayo po siya, ano? So, pinoproject po natin na kinakailangan ng 275 millimeters estimated para po umabot siya dito sa overflow level. So, meron pong chance, hindi natin tinatanggal ang posibilidad na umabot po siya dito sa overflow level, pero mababa po. Kaya po, manatili po tayo nakaantabay sa mga updates pagdating dito sa antas ng Lamesa Dam. Gayon din po sa Upper Wawa Dam na nasa bayan po ng Rodriguez, Rizal. 125.60 meters ang kanyang water level. Medyo malaki po ang binaba niya simula kahapon. At katulad po ng Lamesa ay malayo po siya sa kanyang normal high water level na 135. So, pareho po ng Lamesa, low chance of reaching the normal high water level or the critical level. Ito po ang ating inisyu na hydrological situationer para sa Angat River. Katulad po nung nabanggit natin kanina, meron pong pakawala ang Angat at Ipo Dam. Ito po ang mga munisipalidad na maaaring maapektuhan ng pagtaas ng tubig sa kailugan. At ito po ang mapa galing sa bulubundukin ng Sierra Madre, Angat Dam, Ipo Dam, bayan ng Norzagaray, Angat, San Rafael, Bustos, Baliwag, Pulilan, Plaridel, Kalumpit, Paombong at Hagonoy. Ang mga flood-prone areas po sa mga nasabing bayan, kailangan po nating maghanda at mag-iingat na po tayo sa pagtaas ng level ng ating kailugan at posible na po ang pag-inundate o pagbaha ng tubig mula sa kailugan patungo sa mga riverbanks natin. Dito naman po tayo dumako sa mga dam sa Northern Luzon. For Ambuclao Dam na nasa Bocod, Benguet, 749.95 ang kanyang water level. Bumaba po ito in the last 24 hours dahil nagbukas na po sila ng isang gate. Isang gate po, 0.3 meters ang opening at mababa lang po ang discharge o yung pakawala ng tubig, 48 cubic meters per second lang po. Mababa lang po ito pero hindi po natin inaalis ang posibilidad na magkaroon ng pagragasa ng tubig o pagtaas ng level ng tubig doon po sa mga kalapit na areas natin. So, sa Ambuclao Dam po, binabalaan po natin ang Barangay Ambuclao sa bayan po ng Bocod, Benguet na posible pong maapektuhan ng pagtaas at mabilis na pagragasa ng tubig pababa. Ang Binga Dam naman po na nakakonect sa Ambuclao ay nasa 573.59. Bumaba po siya ng konti kumpara kahapon. At nasa 1.41 meters below the critical of 575. Meron na po silang nakabukas na isang gate din, 0.3 meters at nasa 55
cubic meters per second ang pinapakawalang tubig. Mababa lang po ito, pero pinapaalalahanan po natin na hindi po ibig sabihin ito wala na siyang epekto sa ating kailugan. So, for Binga Dam, Barangay Ambuklao at Tinongdan sa bayan po ng Itogon, Benguet, maaari pong maapektuhan. Para naman po sa San Roque Dam, which is the major dam na dito sa tatlong magkakakonect, na nasa Pangasinan po ito, 272.19 meters ang kanyang water level. Bumaba po ng medyo malaki, 1.34 meters ang binaba mula kahapon dahil po ang ating San Roque Dam Management ay nagfu-full utilization ng tubig para sa power generation para makatulong na rin na mapababa yung kanyang level. Dahil nga po, yung Ambuklao at Binga nakakonect sa San Roque Dam, sinasalo po niya yung pakawalang tubig. Kaya inaasahan po natin na kapag nagpaulan na po itong ating binabantayang bagyo, ay magiging mataas, mabilis o yung pagtaas nung ating San Roque Dam. At ang tinataya po nating estimated rainfall na makakapagpaabot dito sa San Roque Dam sa kanyang critical level ay nasa 150 meters. So sa weather advisory po na diniscuss ni Mr. Benison kanina ay definitely po mahihigitan itong 150. Kaya po in conclusion ay malaki po ang chance, almost sure na magbubukas itong San Roque Dam. At kapag nagbukas po siya, mag-aabiso po tayo sa mga bayan sa Pangasinan bago mag-open ng gate para po makapaghanda pa rin ang ating mga kababayan. Ito po ang ating hydrological situationer para naman po sa Agno River. Ambuklao at Binga Dam nagpapakawala, may isang gate na bukas pareho. Ito po ang ating mga barangay na inaabisuhan natin to take necessary precautionary measures. Maghanda na po, maging aware po tayo sa ating paligid at mag-antabay po tayo sa mga updates sumunod sa ating local government units ng mga kanilang directives. Ito po ang mapa. Ambuklao Dam, dadaloy po sa Barangay Ambuklao, then pupunta sa Binga Dam, dadaan sa Barangay Tinongdan at Dalupirip. Bababa naman po ang pakawala ng Binga Dam papuntang San Roque Dam. Kapag po in the event na magbukas ang San Roque Dam, ang mga potensyal na maapektuhan po ay mga bayan sa Pangasinan. San Manuel, San Nicolas, Asingan, Tayug, Santa Maria, Villasis, Rosales, Santo Tomas, Alcala, Bayambang at Bautista. Dito naman po tayo sa Pantabangan Dam sa may Nueva Ecija. Isa po ito sa mga pinakamalapit sa track ng ating bagyo. Nasa 214.43 meters ang kanyang kasalukuyang antas. Bumaba po ito ng bahagya in the last 24 hours. Medyo malayo po siya sa kanyang normal high water level o yung critical level of 221. Nasa 6.5 metro pa higit yung kanyang agwat. So, ang estimated rainfall natin para maabot niya yung kanyang critical is 500 millimeters. Sa atin pong weather advisory na na-discuss kanina, more than 200 millimeters ang inaasahan dito sa may area ng Pantabangan Dam. So, maaari pong maabot itong 500 millimeters lalo na kung magbuhos ng ulan ng matagal na panahon itong ating bagyo over the watershed of Pantabangan Dam. Sa kasulukuyan po, nagtaas na po tayo ng communication natin with the Pantabangan Dam operations at nagtaas na po tayo ng flood warning sa kanila. We are in constant communications na po ngayon. For Magat Dam, nagbukas na po sila ng gate mula pa po nung Huwebes ng umaga at sa kasalukuyan po may 2 gate na nakabukas, 4 na metro ang kanilang opening at 966, almost 1,000 cubic meters per second ang kanilang pinakakawalang tubig. So, ang ibig sabihin po ng nitong ating discharge, mataas po ito, ang kakayahan po ng tolerable flow, yung kumbaga yung kaya ng ating ilog dito sa Magat River ay nasa 1,600. So kung nasa 1,000 ang ating pakawala ngayon, medyo magkakaroon na siya ng significant effect doon sa ating kailugan. Kaya po, binabalaan po natin ang areas likely to be affected ng pakawala ng Magat Dam. Isang bayan po sa Ifugao, yun po yung Alfonso Lista, at mga bayan sa Isabela. So ito po, Ramon, San Mateo, Aurora, Cabatuan, Luna, Reyna Mercedes, Burgos, Nagilian, at
Gamu. Again, inaabisuhan po natin ang ating mga kababayan, makipag-cooperate po tayo sa ating mga LGU, sumunod po tayo sa ating mga LGU. Ang antas po ng Magat Dam ay nasa 185.25. Malaki po ang binaba niya para din po makapag-bawas ng water level bago pa man dumating yung ating bagyo, para kapag nagpaulan na siya, hindi magiging ganon kalakas yung pakawala ng Magat Dam. For Caliraya Dam na nasa Laguna naman, nasa 287.01 meters ang kanyang antas. Bumaba po ito in the last 24 hours at considered po natin na low risk itong Caliraya Dam dito sa ating nakikitang bagyo. Ito po yung ating hydrological situationer, nagpapakita ng ating babala for Magat Dam. We are advising the residents and the LDRMCs, LGUs natin, to be alert for possible flash floods. Again, medyo malakas po yung pakawala ng ating Magat Dam. Maaari po ang rumaragasang tubig ay bumaba dito sa ating Magat River at magpataas significantly ng ating level ng ilog. Again, areas likely to be affected, mga bayan po sa Isabela at isang bayan sa Ifugao. Sa atin pong mga general flood advisories, flood monitoring na po ang ating ini-issue. Ibig sabihin po, we take necessary precautionary measures. We increase the awareness, mag-antabay po tayo sa mga further updates. Kung meron po tayong mga dapat gawin to prepare for flood, gawin na po natin ngayon pa lang. Yan po ay nakataas over Region 4A, Calabarzon, lalo na po yung probinsya ng Quezon. And then Region 5, Bicol Region, Region 8, Eastern Visayas, Region 10, Northern Mindanao, and Region 13, Caraga. So ito pong ating General Flood Advisory, effective po hanggang mamayang alas 6 ng gabi at inaasahan po natin madadagdagan na siya ng mga areas dito sa may Central Luzon, Northern Luzon at CAR. So mag-antabay po tayo sa ating mga further updates. Meron na rin pong flood advisory ang in-issue ang Cagayan River Basin na nakabase po sa Tuguegarao. Ngayon lang pong alas 11 ng umaga. Ibig sabihin po, inaalerto na po natin ang mga nakatira malapit sa ilog ng Upper Cagayan, Middle Cagayan at Lower Cagayan. Nakasulat po dito ang mga tributaries, yung mga ilog na maliliit, katulad ng Ganano, Magat, Sifu, Malig, Pinakanawan River, Ilagan, Tumawini at San Pablo, Pinakanawan de Tuguegarao, Chico River, Pared River at Dummun. Inaabisuhan na po natin ang mga LGUs at ating mga kababayan sa mga nasabing munisipalidad at mga sakop na maliliit na ilog. Maghanda na po tayo sa posibleng pagtaas ng level ng ating mga kailugan. Gusto lang din po namin ibahagi sa inyo ang mga ginagamit na flood model ng Pag-asa para po makapagbigay tayo ng mga flood advisories natin. Ang naka-flash po ngayon ay yung sa Cagayan River Basin. Nandito po sa kaliwang bahagi yung tinatayang pag-ulan base po sa model. At nandito po ang graph ng pag-ulan. So magpipik po ang ulan. Ang pinakamalakas na ulan ay around gabi ng Linggo at madaling araw ng Lunes. At dito naman po ang inaasahan nating level ng pagbaha. So, kung mapapansin nyo po, ang mga kulay dito sa ating mga kailugan, kulay pink halos. Ibig sabihin, mahigit 2 metro ang pwedeng itaas ng kailugan natin. Halimbawa po, meron tayong ilog dito sa may isang bahagi ng Isabela. Ang level po niya, dadagdagan natin ng 2 metro. At iyon po ang magiging maaabot niya pagka nagpaulan na po ang ating bagyo at yun po ang maaaring magpabaha dito sa ating mga riverside areas at mga flood-prone areas. Ito po ang ating time step ng ating mga model. Ito po ay sa bukas ng gabi, linggo ng gabi. Ang mga pag-ulan po at pagbaha ay concentrated pa po around the Sierra Madre, Caraballo, and the Cordillera Mountains. Meron na rin pong mga pagbaha na inaasahan dito sa may parts ng Quirino at parts ng Isabela. Ngayon, kapag nakaulan na po, bababa yung tubig papunta sa ating mga kailugan. Yun pong mga nabanggit nating tributaries kanina. Kaya po naging pink na po yung ating mga ilog. Tataas na po ang level nila. So dito po sa may part ng Ifugao,
Nueva Vizcaya, sa may part ng Quirino, at dito sa malaking bahagi ng Isabela ay makakaranas na po tayo ng matinding pagbaha dito po sa ating mga flood-prone areas. Kaya po ating mga LGU, ating mga kababayan ay mag-take na po tayo ng necessary action. Ito pong pangalawang picture ay nasa 8 a.m. ng Lunes, November 10. Itong pangatlong picture ay nasa 8 p.m. ng November 10, Lunes. So marami pa rin pong areas around Isabela and some parts of Cagayan na meron na pong mga inundation o yung mga inaasahang pagbaha. At hanggang November 11 po, Martes ng madaling araw, malawak pa rin po ang inaasahan nating pagbaha dahil pababa pa lang po yung tubig galing sa mga kabundukan, bababa po sa ating mga kailugan. Ito naman po para sa Apayao-Abulug River Basin sa may probinsya po ng Apayao. Ganun din po, bukas ng gabi, alas 8 ng linggo, ay nakakasimula na po ng mga pagbaha dito sa may bulubunduking bahagi ng Apayao. At bababa po ito, 2 a.m., kalat na po ang kanyang inundation o yung pagbaha natin. At 8 a.m. ng Lunes ay nandito na po sa may upper part ng Apayao River Basin, sa may bayan po ng Abulug, sa may Cagayan, yung ating inaasahang pagbaha. At hanggang November 10, 2 p.m., hapon po ng Lunes, meron pa rin po tayong inaasahang pagbaha dito sa may part na ito ng River Basin, sa may Abulug. For Abra River Basin, ganun din po, mahigit 2 metro inaasahan natin na pagbaha sa mga kailugan natin. As well as for Agno River Basin, lalo po dyan sa may Dagupan, sa may parts ng Pangasinan. Pampanga River Basin, ganun din po, halos mga pink at red ang nakikita natin sa may Nueva Ecija, Pampanga, Bulacan. Ganun din po ang oras ng pagbaba ng tubig natin. Mula ng umaga ng linggo, ng Lunes, ay inaasahan nating widespread o kalat-kalat pa rin po ang mga inaasahan nating pagbaha hanggang madaling araw ng Martes. For Pasig, Marikina, Laguna, Debay River Basin, yun din po, may mga areas din po tayo na kulay pink, lalo na dito sa may San Mateo, Marikina, at Pasig. For Bicol River Basin, kalat-kalat po ang magiging pagbaha dito sa over the river basin. So, Norte, Camarines Sur, at parts ng Albay ang inaasahan po natin na maaari pong mabaha. Yun lang po ang update mula dito sa Hydromet Division. Tayo po ay constantly mag-update dito sa ating X, Facebook, YouTube, at lalo po sa ating website. Mag-antabay po tayo ng flood advisories galing po dito sa Pag-asa. Maraming salamat po. Alright, thank you very much. Si Sir Juan Paulo Pamintuan, ng ating on-duty hydrologist and weather specialist from the Hydrometeorology Division. Ngayon na po dumako tayo sa ating pangalawang bahagi ng ating pulong balitaan. Pero bago po yan ay allow me to acknowledge ang ating mga key officials joining us right now. Sa pamumuno ng ating butihing administrator na si Dr. Nathaniel T. Servando. We also have our Deputy Administrator for Operations, Engineer Roy Badilla. And we also have the chiefs of our Weather Division and Hydrometeorology Division, respectively, sina Engineer Juanito Galang and Engineer Socrates Paat Jr. And of course, we also have online our Deputy Administrator for R&D, si Dr. Mar Villafuerte. And also, online joining us are our colleagues from various Pag-asa offices, especially yung ating mga working agency, yung mga working divisions po natin, particularly sa ating mga field offices, yung ating Pag-asa Regional Services Divisions natin from North Luzon, gayon din po sa National Capital Region. We also have South Luzon PRSD,
and also Visayas PRSD and Mindanao PRSD. And of course, we're also being joined by our partner government agencies. Ganyan din po yung ating mga DRM key organizations. Ayan. And of course, allow me to acknowledge also yung ating mga media partners joining us this morning. Ang ABS-CBN News, GMA Integrated News. We also have GMA Super Radio DCBB. And of course, our state media, PTV News, IBC 13, Radio Pilipinas. We also have Philippine News Agency. And also, we have News 5 and Net 25. Ganyan din po ang ating mga kaibigan from DCXL 558. We also have DWBL 1242 Radio. We also have Road News and ang ating mga kaibigan from the Philippine Star. And of course, yung iba pa nating mga kasamahan sa pamahayag who are also joining us online via our platforms in YouTube and Facebook at sa ating Zoom. Okay po, so dumako na tayo ngayon sa ating question from GMA News. Sige ma'am, si Bernadette. Ma'am Bernadette. Afternoon na po. And good afternoon po everyone. Sir, tatanong ko lang kung gaano po kaya kalakas itong Juan compared po kay Yolanda. If there's any comparison. Hello, good morning. Good afternoon na pala. So in terms of intensity, sa analysis natin, mas malakas pa rin si Yolanda. So kasi si Yolanda, nasa labas pa lang ng part, talagang kumbaga very compact na siya. And then, napakabilis ng kanyang movement. Kaya nga nung tumama siya dito sa may Eastern Visayas, karamihan, lahat ng dinaanan niya talagang na-wash out. So, in comparison, mas mataas pa rin. Mas malakas pa rin si Yolanda. Sir, kung ano lang, kasi yung pinakasariwa po sa atin is yung Pino. So, will we possibly see the same amount of devastation and damage to properties and lives? Well, mabilis din po kasi yung speed nitong si Uwan. So, ang pinaghahandaan nga natin yung impact nito sa may coastal, like yung mga storm surges, mga floodings dito sa coastal areas, mga inundation. And then, nabanggit nga kanina may mga pag-ulan. So, pinapaalala lang din natin na yung mga pag-ulan doon sa may kabundukan, mas mataas o mas madami kaysa doon sa may flat area. So, ang tendency niyan, kapag umuulan doon sa taas, eventually bababa din yan. May mga areas kasi doon sa kabundukan na hindi natin nasusukat. Minsan magtataka tayo bakit ito lang ang nasukat na observe, pero bahang-baha. Dahil mataas ang ulan sa kabundukan at bumababa lang yun, eventually. Sir, sorry, para mas ma-appreciate ko lang yung about sa Yolanda, kasi parang this is signal 5 po, if ever, itong Uwan. So, para lang po medyo baka pwedeng mas ma-expound po. Yung kay Uwan, signal 5 din siya. Nung kay Yolanda, wala pa tayong signal 5 dun eh. Pero ang estimated intensity niya, umabot din ng 215 pataas. Yung kanyang wind speed. Sa nakikita natin kay Uwan ngayon, around 185 to 190 hanggang 200. So, mas malakas pa rin si Yolanda. So, in terms of wind speed lang? In terms of wind speed, in terms of sa rainfall, medyo may kalakasan din to. Ang concentration ng rainfall nito, nasa south ng track ng bagyo. So, kung makikita natin kanina, yung pinapakita ng track ni Benison, ang concentration nasa may bandang ibaba. Kung makikita natin na yung mga pula, nasa bandang baba. Although ang track niya, medyo nasa taas niyan. Kaya, not necessarily na hindi ka directly madadaanan hindi ka na safe. And just to add lang siguro, gusto ko lang i-emphasize yung mga probinsya na posibleng ma-direct hit ng bagyong si Uwan. Ito po yung mga lalawigan ng yung Aurora, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Benguet, Ifugao, Mountain Province, Ilocos Sur, at yung exit niya dito sa may La Union. So, tingnan natin na ang landfall niya ay gabi. So, medyo mas challenging kapag gabi nagla-landfall ang isang bagyo
kumpara sa umaga. Ang estimated natin, ita-traverse niya yung landmass 8 hanggang 10 oras. So beginning tomorrow evening hanggang Monday early morning. So kaya nga yung mga kababayan natin doon kapag makipag-coordinate dito sa mga LGU, sa mga local government officials doon, kung gusto nyung i-evacuate na sila, sumunod na lang po. Para sa ngayon, wala pang nararamdam. So, ito yung sinatawag na calm before the storm. So, preparation to para makapaghanda pa rin po. Maraming salamat po. Thank you. Sir, sige po. Hi, good afternoon. Harley Valbena from PTV. Engineer Galang, nabanggit mo kanina yung provinces na posibleng ma-directly hit na itong Typhoon Uwan. Ito rin ba yung provinces that we expect na mag-raise tayo ng tropical cyclone wind signal number 5? Kung dito sa wind signal number 5, ang sa nakikita natin, kasama siya itong Aurora, Isabela area. Pero yung signal number 5, hindi siya ganun kalaki na portion. Naasahan natin pag tama nga nito sa Sierra Madre Mountain, hihina siya. So, eventually, kokonti lang yung areas na mare-raise under signal number 5. Dahil yung epekto nga, yung friction dito sa may Sierra Madre Mountain. Okay. Thank you. And then, sir, you also said na yung concentration ng rains ay nasa southern tract ng Uwan. So, do we expect magiging malakas yung ulan sa Metro Manila since nasa south tayo? So, doon sa pinakita ni Engineer Benison kanina, yung Sa una po, south. Pero yung sa una south, and then kung makikita natin dito yung Metro Manila nasa orange na rin around tomorrow hanggang Monday morning. So and then pinakita nga niya sa track kanina, paglabas ng landmass medyo nagbagal. Ang implication nun, mas magtatagal ang ulan. So yun yung expected natin dito sa may western section naman ng Luzon, yung kapag bumagal yan, mabababad sa ulan itong western section naman ng Luzon. Itong Ilocos region, kasama na yung Benguet, yung Zambales, yung mga Abra, mga area na yun. Okay. Thank Sir, you. last question na lang on my end. Gaano kalakas yung nakikita nating impact ng Super Typhoon Uwan doon sa areas that were devastated by Typhoon Tino? So sir, yung ating mga areas po dito sa may Visayas, kung mapapansin po natin within the next 24 hours, itong mga nadaanan po or naapektuhan directly ng bagyong Tino, itong Eastern Visayas plus some portions of Masbate, meron po tayong mararamdaman na malalakas na mga pag-ulan, lalo na sa may Samar Island. And then in terms of hangin naman po, sa ngayon po, meron tayong nakataas na wind signals number 1 and number 2. So yun na yung ating worst case scenario for the entire Visayas. Even itong mga areas po sa may Northern Cebu, Northern Negros, and Northern Panay, itong mga directly na apektuhan itong si Bagyong Tino hanggang sa araw po ng Lunes, pabugso-bugso po yung hangin at may malalakas din ng mga pag-ulan, paminsan-minsan. Thank you. Thank you. Good afternoon, Sir. Carlo Mateo po sa DCWB. Sir, mula kahapon hanggang ngayon, meron bang pagbabago doon sa possible na landfall ditong Super Typhoon Uwan? So Sir Carlo, kung mapapansin po natin yung mga nagdaang mga track, no, halos hindi naman po nagbabago yung ating possible landfall points, no. Yung Aurora, Isabela area pa rin po, no. So ngayon medyo naglilin siya towards Aurora, yung landfall point po ito, no. Pero again, yung focus kasi natin is more of the entirety of the bagyo, no. So yung landfall for information po yun. Pero yung mga areas kagaya po ng Bicol Region, ng Samar Island, huwag din po silang magpakakampante dahil tomorrow pa lamang ng madaling araw, mararamdaman na po nila yung malakas din po na mga paghangin at saka po ulan. Okay. Paglilinaw lamang po mga ano o kailan, anong oras, kailan po mararamdaman dito sa Metro Manila yung hagupit nitong bagyo? Bali po for Metro Manila, expected na po bukas na magiging makulimlim na po yung panahon throughout the day, no? At nagkakaroon po tayo ng mga pag-ulan na progressively lumalakas dahil nga po lumalapit dito sa may Aurora Isabela yung bagyo. Expected po sa umaga may mga light to moderate rains po tayo over Metro Manila, even yung mga nearby areas na rin sa Central Luzon and Calabarzon. Then sa hapon hanggang gabi, dyan na po lumalakas or nagiging madalas po yung malalakas na mga pag-ulan at magpapatuloy po yan hanggang sa
Monday ng madaling araw, kung saan nandito na nga po siya sa may Ilocos Region and West Philippine Sea. Salamat po. Thank you very much. Baka may mga pahabol pa pong question dito sa ating mga kasamahan from the media. So, hearing none, I suppose dumako tayo dun sa ating mga katanungan naman dito sa ating mga viewers online. So, una po siguro ay yung ating mga nakatutok sa ating YouTube. Meron lang pong ilang questions dito, no? So, from an anonymous participant, bakit parang bumababa daw po yung track ng bagyo? Yun yung isang tanong. And another one from also anonymous participant. So ano po ang storm surge at ano ang impacts nito sa coastal communities? So Sir Benny. Yes, scientifically speaking, yung ating track, general track nitong si Bagyong Uwan ay bahagyang bumababa over time. Kung mapapansin po natin, in the previous tracks po natin, medyo malayo siya sa Catanduanes, pero sa ngayon medyo lumalapit na po siya. No? So halos nandun sa expected na malapit dun sa kanyang sentro, bali bukas po yan ng umaga. Malaking factor yung tinatawag natin na high pressure area dito po sa may East Asia. Ibig sabihin kapag meron tayong malakas na pressure dito, mas napipigilan yung pag-angat po ng bagyo. So kaya ang tendency niya, instead of moving northwestward, ay mas bumababa yung kanyang track, mas nagwe-westward movement po siya. At inaasahan nga, pagsapit po ng Lunes, dun pa lamang magmumove palayo yung ating high pressure area na minomonitor dito sa may North Pacific Ocean, na siya magti-trigger naman ng pag-akyat naman itong bagyo pagsapit po ng Lunes. So, hindi lang yung bagyong ating minomonitor kapag meron tayong mga bagyo, no? Meron din tayong mga different weather systems na minomonitor po sa paligid ng bagyo na ito. Storm surge. Okay. So yung storm surge naman po o yung daluyong ng bagyo, kailangan para po magkaroon tayo ng possible na daluyong, kailangan malakas yung bagyo, nasa storm intensity or typhoon or super typhoon intensity. Nagkakaroon po tayo ng storm surge or daluyong kapag yung malakas po na hangin galing dun sa bagyo ay nasa may mga coastal communities. Kapag malakas yung hangin, malakas din po or matataas yung mga pag-alon. So humahampas o rumaragasa yung alon papasok sa ating mga coastal communities at nagpa-pile up po yan. Kaya madalas, yung pagpasok ng mga alon, minsan nagko-contribute po yan sa mga coastal flooding, sa mga pagbaha, even dun sa mga medyo malayo po sa coastal communities. Yun yung nangyari during the time of Yolanda in 2013. Kaya kapag mas malakas ang bagyo, kapag mas concave or mas marawak, mas maraming lugar po yung nasa coastal communities, mas mataas yung chance na magkakaroon po tayo ng daluyong. Okay, thank you po Sir Benny. Meron din po tayong mga katanungan sa ating mga viewers from our online, yung ating official Facebook account ng DOST Pag-asa. So meron pong tanong si Drace Kyle. Yan ang pangalan niya, no? So, posible po ba na hihina ang Bagyong Uwan pag naglandfall at dumaan ng Sierra Madre? Yes, sa pagdaan po dito sa ating kalupaan, simula pa lamang dito sa may Sierra Madre, magkakaroon na po ng tinatawag na frictional effects or interaction from dagat patungo dito sa lupa. So yung bagyo, medyo nasisira yung kanyang sirkulasyon kapag dumadaan po ito sa mga matataas na mga kabundukan. At pag dumaan pa dito sa may Cordillera region, yung ating super typhoon forecast intensity, biglang bababa po yan. No? Kaya nakikita natin, pagsapit po ng Monday, paglampas niya dito sa may West Philippine Sea, sa may weak typhoon category. Pero nananatili pa rin po ito na malakas. No? 130 to 140 kilometers per hour yung kanyang estimated na forecast intensity. Salamat po ulit, Sir Benny. Meron pa pong isang tanong from Facebook, no? From Miss N, yun po yung pangalan. At ang tanong po niya ay, may chance daw po ba? Ay, hindi, nasagot na po pala ito, I'm sorry. So yung recurve, may chance po ba na mag-recurve ang bagyo? Yun yung tanong.
Bali po yung, kung siguro po yung regarding sa pag-recurve bago siya tumama sa lupa, no? Sa ngayon po, maliit na yung chance. Kasi kung mapapansin po natin, yung cone of probability, talagang heading talaga dito sa may mainland Luzon po, no? So, pinakamataas na lamang na posible niyang landfallan ay ito po sa may Isabela at posibleng bumaba nga as far down dito sa may northern Bicol. Yung pag-recurve niya or yung paglihis ng direction, paglampas pa po niya dito sa may West Philippine Sea, dito sa may parting west northern portion ng Ilocos Provinces plus Balintang Channel, doon pa lamang siya magkakaroon ng time sa paghina ng high pressure dito sa may itaas ng bansa. Thank you po ulit, Sir Benny. Ayan. So, another question po. So this time is coming from our viewers from YouTube. Another anonymous participant po. So ang sabi po niya, or ang kanyang question is, how bad is the flood in Metro Manila according sa ating 24-hour rainfall forecast? Baka si Sir Jun pa at may... How bad? Yes, sir. Opo. Magandang umaga po. Base po dun sa pinakitang rainfall estimates po kanina and yung forecast din sa magiging water level ng Angat Dam, hindi po natin nakikita yung malaking pagbaha dito sa Metro Manila. Dahil po yung Lamesa Dam po ay nasa magandang level sa ngayon. I think nasa below 1 meter doon sa kanyang critical level. Ang antabayan lang po natin ay kapag bumagal yung movement ng bagyo, dahil yun po ay nagkukos ng maraming pag-ulan. Pero with the current forecast po ay hindi naman mangyayari yung ganun. So, yun lang po. Thank you. Thank you, Sir Jun Paat, ang ating Chief ng Hydrometeorology Division. Ayan po. So meron ding ilang katanungan muli dito sa ating Facebook official account from Rainiel Remitio. So ang tanong po niya ay kung may kasunod pa daw ba na bagyo itong ating si Bagyong Uwan. So sana naman daw po ay wala na, yun yung dagdag niya. Ayun. Pero any following tropical cyclone, Sir Benny? Kung sakali. Sige po. So ipakita na rin natin yung tinatawag na tropical cyclone threat forecast po ng Pag-asa. Ito po ay nilalabas natin na forecast para sa mga posibleng mabuong bagyo sa loob po ng sa susunod po na 2 linggo. So yung ating latest forecast, meron po tayong possible na mabuo na panibagong low pressure area sa loob po ng 7 araw dito sa may far east ng Mindanao po no, sa labas ng ating area of responsibility. At posible pagsapit po ng November 12 or 13 ay papasok po ito sa ating area of responsibility but as a low pressure area pa rin. So patuloy po yung monitoring dahil hanggang sa matapos po ang November, possible pa rin yung hanggang isang bagyo. Thank you, sir. Another one from Pakistan Philippines Adventures, also through YouTube. Sa ating Facebook pala. No? So hindi daw po ba tatamaan ang Ilocos Norte? Bakit Ilocos Sur lang ang nababanggit ng Pag-asa? So siguro we can double check, sir. Or yung nababanggit po kanina ni Sir June, ito yung mga posibleng magkaroon po ng mga wind signals number 4 at saka number 5. So ibig sabihin sila po yung mga lugar na pinakamalapit dun sa sentro ng Bagyong Uwan. And Ilocos Sur, most likely itong Ilocos Sur, La Union po ang posible talagang exit point ng sentro ng bagyo. Now, hindi po natin dinidisregard talaga ang buong Ilocos region. That includes Ilocos Norte dahil napakalawak po talaga ng bagyo. So inaasahan pa rin na magkakaroon ng mataas na wind signal sa may Ilocos Norte at meron nga po tayong red dun sa, in terms of pag-ulan. So 200 or higher na millimeter na mga pag-ulan ang inaasahan po dito sa Ilocos Norte. thank you po. Another question from Vilma Resel or Vilma Resol. No? Ang tanong po niya is, anong effect daw po ng bagyo sa Visayas sa mga darating na araw po? Visayas.
So ulitin ko na lang po sa ngayon kasi yung Eastern Visayas and Central Visayas medyo magkakaroon na po ng mga pag-ulan. At bukas at sa araw po ng Lunes, makulimlim pa rin po in many areas of Visayas, lalo na yung mga wind signal sa may Northern Panay, Northern Negros, Northern Cebu, Eastern Visayas. Asahan po yung mga light to moderate with occasional heavy na mga pag-ulan. Thank you po once again, Sir Benny. Ayan. So, meron pong isang katanungan from Siskar Jeff. So, signal number 2 na, pero mainit pa rin po doon sa kanilang lugar po siguro. No? Any explanations doon, Sir Benny? Or... Okay, so tama naman po. May mga pagkakataon talaga na kapag nagtataas po tayo ng wind signal number 1 or number 2, the moment kasi na magtaas tayo, hindi agad-agad natin mararamdaman talaga yung ganong kalakas po ng hangin. Yung purpose ng ating mga wind signals is magbigay po ng babala na merong parating po sa inyo na malakas na hangin. So yung lead time or preparation time natin for signal number 1 is 36 hours or 1.5 araw po. And for signal number 2, 24 hours. So kung kayo po ay binigyan ng wind signal kaninang alas 5 ng umaga, bukas pa po ng alas 5 ng umaga, magsisimulang maramdaman po yung malalakas po na hangin sa inyong lugar. For signal number 3, meron din tayong lead time as well as signal number 4 and number 5. Okay, thank you, sir. So mukhang na-cover naman po natin yung ating mga katanungan. By the way, kung may mga tanong po sila, no, pwede po nating i-check yung ating mga official social media accounts sa Facebook, sa YouTube, at ganyan din po yung ating website, no, pag-asa.dosd.gov.ph. Si Doc Nats po baka may dadagdag. Gusto ko lang idagdag na ang mga hazards na na-mention kanina ay land-based at ang mga signals lalo. Wag din natin kaligtaan na ang mga areas, lalong-lalo na sa ating mga karagatan, ay napaka-alon, lalong-lalo na under signals number 3, 4, and 5. Kaya pinapayuhan din natin ating mga kababayan, if possible, no, i-avoid na yung punta sa laot, no, dahil sa peligro, no. Lalong-lalo na doon sa na-mention kaninang mga lugar na mataas ang mga storm wind signals. Thank you po. Thank you, sir. So baka may mga katanungan pa po yung ating mga kasama rito sa media. By the way, I failed to mention earlier yung ating mga kaibigan sa press, ano, also joining us, like Philippine Daily Inquirer, tsaka yung The Philippine Star. So, maraming salamat po for joining us as well in this press conference po. So, may pahabol lang pong tanong sa Facebook, sir. Another anonymous participant. Siguro ito na yung ating huling question for this session po, no? So, ang question niya is, please reiterate po yung current TC warning signals. Ayan, sir. So sa ngayon po yung ating mga wind signals or babala sa hangin, meron po tayong signal number 2 dito sa may timog na bahagi ng Bicol, gayon din sa hilagang bahagi ng Samar Island. So Catanduanes, eastern coast ng or eastern portion ng Camarines Sur, Albay, Sorsogon, Ticao Islands, northern Samar at hilagang bahagi po ng Samar at eastern Samar. Habang yung signal number 1, basically po kung mapapansin po nila, yung halos natitirang bahagi ng Luzon, except itong mainland Palawan, meron pong signal number 1. Mapa Northern Luzon, Central Luzon, Calabarzon, Metro Manila, meron na po kayong signal number 1. Habang yung northern portion po ng Visayas, itong natitirang bahagi po ng Eastern Visayas, lahat po yan may signal number 1. Tapos yung hilagang bahagi ng Bohol, hilagang Cebu, hilagang Negros Occidental, at halos buong Panay Island, meron po tayong wind signal number 1 sa ngayon. At down to Mindanao, yung Bukas Grande Islands, Surigao del Norte, and Dinagat Islands, meron po tayong signal number 1 din. Okay, thank you very much.